So, yung mga detalye kung ano nangyari dun sa General Court Martial supposed to be arraignment ay si General Garcia magsasabi. Although very briefly, pagkatapos noon ay nakita naman kami nila Colonel Munggaw at in high spirit naman siya, no? At of course, about to retire na siya this coming May. And dalawang word lang naman na sinabi ko sa kanya. Sabi ko lang, carry on. Kasi sa military, pagka kami may mga ginawa ng mga ganda, lalo na ito, yung mga salita niya na lumabas noon, na naging kasihan ng pagkakaso sa kanya, ayan po yung mga magigiting na statement. Pagka nakita namin na maganda ang ginawa ng kapwa namin, no, na sundalo, whether active or retired, talagang nagbibigay kami ng moral boosting statement. As simple as carry on, maraming meaning po yan. Kayo na magbigay, pero sa amin, napakalawak ng meaning ng word na carry on. So gaya sa inyo, I encourage you to carry on. Thank you. Colonel Galis. Magandang hapon po sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ako po si retired Police Lieutenant Colonel Galang ng Philippine National Police. Sa backgrounder po, ito pong case ni Colonel Odi Munggaw ay atin pong itong sinusuportahan from the very beginning nung siya po ay nagdeklara ng kanyang personal withdrawal of support sa kasalukuyang pong Pangulo. From Tarlac sa Trapong at to here po sa headquarters ng Philippine Army sa Bonifacio, hindi po natin pinababayaan at sinusuportahan yung kanyang ipinaglalaban. Kaya nga po nang nasabi ni General Kita, Sir, yung pong ginagawa ng ating mga kasundaluhan, kasama na rin po recently itong 18 na former Marines at saka Army, ganun din po ang aming pagsuporta sa kanila dahil hindi naman po nalilimit ang pakikipaglaban para sa katarungan, sa katotohanan. Hindi po nalilimit yun na pagka po nagretiro na o na nawala na sa serbisyo, wala na pong katuturan yung kanilang naging men in uniform. Kaya po kami nandito ngayon at patuloy po kaming susuporta. Lalong-lalo na po dun sa mga kasamahan namin, si Colonel Grijaldo po sa Philippine National Police na alam naman po natin, isa rin po sa ginipit. At hanggang ngayon, ginigipit pa rin. Kung mapapansin nyo po, meron pa pong kaso na binubuhay laban sa kanya. So, sinusuportahan po natin sila. Hindi po dahil sa personal na bagay, kundi po sa paninindigan nila para po sa ikabubuti at para po sa kapakanan ng ating bayan at ng ating mga anak at mga magiging anak pa. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang, sir. Ito ng pagkakataon para marinig natin dahil ang umattend doon sa pre-arraignment ni Colonel Odi Munggaw is ang kanyang legal counsel, si Attorney Berger Garcia, retired general natin. Go ahead, sir, Berger. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ngayon po ang madidinig lamang ninyo ay yung aming side, sisimulan ko lamang dun sa aspeto ng ano ang ginagawa ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ginagampanan lamang po nila yung kanilang tungkulin, yung mga naiatat sa kanila para protektahan ang imahe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And they're trying their very best to do that the best they can without too much harm to anyone. Ano po, nagmula yan doon sa dalaw namin sa Tradok. Talagang kinaliwanag nila sa amin that kumbaga binabalansin nila ang kanilang mga actions to protect the armed forces of the Philippines and at the same time ma-maintain yung discipline within the armed forces, which is very important. So maunawaan natin the reason why they're doing what they're doing is because they have to be able to preserve
Very important po kasi yung disiplina. And well, depende na yun sa ating perception kung ano yung ating magiging pananaw. Sa side po natin, walang kasalanan si Colonel Munggaw. Siya po ay naglahad ng kanyang personal na paniniwala, personal na damdamin, kasi nasabi niyang hindi na ako sumusuporta sa ating Pangulo. Yun namang pagsuporta sa ating Pangulo, kay sundalo ka, kay hindi. Karapatan mo yun bilang isang Pilipino, it's a constitutional right. Ano po. So yun lamang naman yung naging issue, yung declaration niya na I am personally withdrawing my support to the President. Hindi ko na matandaan yung exact words niya na ginamit niya noon. Basta it's a personal declaration of withdrawal of support sa ating Pangulo. Because of that, kinasuhan siya ng Article 63 ng Articles of War. Ito yung disrespect to the President, Vice President, etc. At 97, ito yung committing acts detrimental to the good name, to the good order of the Armed Forces of the Philippines. Something like that. So, kanina, nung nagkaroon ng hearing, actually, nung makita ko yung notice, sabi ko, bakit arraignment? Dapat kasi meron munang pre-trial. Yung preliminary, pre-trial investigation is equivalent to preliminary investigation sa civilian court. Ang tawag is pre-trial investigation. Sabi ko, bakit walang preliminary investigation? Bakit arraignment na agad? Tapos pinakitaan ako ng mga documents na may counter affidavit. I-require mag-file ng counter affidavit si Colonel Munggaw. Sabi ko, nasaan yung complaint affidavit? Kasi pinasagot niyo siya Pinasagot niyo siya. Kaya may counter affidavit, nasaan yung sinagot niya? So wala akong nakita noon. Nasaan yung, sabi ko, yung recommendation ng Philippine Army Judge Advocate at yung approval ni CGPA para ipagpatuloy, para ma-constitute yung court martial at may pagpatuloy yung pagdinig. So wala silang ma-produce na mga papers. Sabi nila meron yung military defense. Wala naman kaming coordination dun sa military defense dahil hindi rin naman namin alam kung kilala kung sino sila, kanina lang namin nakatabi. So ang nangyari, imbes na magkaroon ng arraignment kanina, nag-argue tayo, nakiusap tayo sa court martial. Sabi natin, we'd like to be able to be given time. Bigay nyo sa amin lahat ng documents na kailangan namin mapag-aralan so that we can properly prepare his defense. Kasi sabihin nyo guilty or not guilty ng ano? Hindi nga namin alam na meron siyang kasalanan. Anong disrespect? Paano niya na disrespect yung presidente? How? Paano? Yun yung gusto naming maunawaan para makasagot kami ng tama. Nasabihin nila meron siyang sinabing yung kanyang utterance detrimental, nakatarnish sa good image of the Armed Forces of the Philippines. Again, how? Paano na-tarnish just because nasa serbisyo siya? Sabi namin, hindi ko mo nasa serbisyo ka, hindi ka ng Pilipino, hindi ko mo nasa serbisyo ka, wala ka ng constitutional right. That is precisely yung mga kini-question natin kanina. And binanggit ko rin sa kanila na, yung meron siyang constitutional right na hindi ma-detain. No? Yung kasing section 3, subparagraph 18. Article 3, Section 18 subparagraph 1, ang sinasabi doon is, no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Ang sabi ko, dinitinin niyo siya because he expressed a political opinion, yung kanyang personal na opinion. So, tinanong ko rin, on whose authority? Paano siya nakulong? See? Because merong mga ganitong mga instances na in the performance of your duty, hindi mo napapag-aralan na ikaw pala personally nagbabiolate ng batas.
personally lumalabag ka na pala sa batas at sa karapatan ng taong iyong inaaresto. So, yun yung sinabi namin. Bakit siya nakadetain? Ang sinabi lang niya, I withdraw my personal support to the President. Yung example nung katulad nung sinasabi ko na paglabag sa batas in the performance of your duty, kaparehas yan nung ginawa ni General Torre. Nung inaresto niya at nakiisa siya sa pagkidnap kay Presidente Duterte, he violated the law. Binviolate niya yung nakalimutan ko yung Republic Act, yung number, no? Pero yung sinasabi dun sa Republic Act na yun is no person, every person detained under custodial investigation shall be entitled to counsel at all times. Alright? So once na binviolate mo yon, hindi mo binigyan hindi mo ibinigay yung karapatan na yon sa yung person na inarrest, dinitain o undergoing custodial investigation. Ang parusa doon, mura lang naman yung multa, 6,000 pesos lang. Pero yung kulong naman, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamasakit doon is yung kaakibat na permanent total disqualification from holding public office. Ang isang galing sa serbisyo, police, armed forces, pag ikaw ay nahatulan ng permanent disqualification, yung pension mo, yung retirement mo, goes away with it. Yun yung, kaya sinasabi ko, bago kayo magpatupad, alamin nyo muna na hindi kayo lalabag sa batas. So, eto ngayon, again, no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Ano ba ang kasalanan ng mama? So, in the process that you're trying to find out, kasi kinasuhan mo na nga ng 63, so yun ngayon, tinanong natin, how? 97, how? So, pinagbigyan naman tayo ng General Court Martial at sabi sa atin, sige, bibigyan namin kayo ng lahat ng dokumentong hinihingi ninyo, mag-arraignment tayo sa March 3. Martes tayo, next week. No? March 3. Umihirit pa sana ako na mas mahaba-haba. Sabi nila, okay na yon para makapag-prepare kayo. So, kanina, sinerox na nila yung mga papers na ibibigay nila sa amin. Hopefully, that is complete because gusto ko ring makita yung mga salaysay. Meron silang nakapangalan doon na 7 na pangalan, 7 pangalan na witnesses daw. So, gusto kong makita yung statement ng 7 na yon beforehand para bago i-present, alam namin kung ano ang depensa ang gagawin namin. Yan ba yung objectan namin o hindi namin na-objectan? Yan ba may personal knowledge o wala? So, mga things like those. Kaya, gusto nating malaman kung anong sinabi ng mga witnesses na yon. Yung ba ni Colonel Monggao, kaibigan, barkada o ano pa man, open na bisitahin siya doon. According to sa information ko, ang process bago kayo makapasok doon, so normally sa gate, para sa kalaman ng lahat ng Pilipino. Normally, dadaan kayo sa gate, magbibigay kayo ng ID, siyempre, direct to the point kayo, bibisitahin namin po yung aming kaibigan, si Colonel Monggao. So, kung hindi ituturo sa inyo kung saan, pagpasok nyo doon sa gate, itanong nyo lang yung support group, Army support group. Ano support group din? Yung G2. Magtanong na lang kayo kung alam mo, dalawang G2 dyan, ano? Yung Army, yung headquarters main. Hindi, marami palang G2 yata doon, ano? So, G2 ng Army at saka yung support group, J2. Doon kayo kukuha ng clearance. Magbibigay kayo ng ID, then bibigyan kayo ng tag, then proceed kayo doon sa custodial center at papapasukin kayo. Ang oras ng bisita ay 9 to 12. 9 to 12. Kita kami ulit. Sir, last na lang po. Sir, may naikwento ba si Colonel Monggao? May mensahe ba siya sa mga taong naniniwala sa kanya? May naikwento ba siya sa inyo? Hindi namin napag-usapan pero ang sa kanyang i-implied lang to, hindi talaga direct statement. Ano lang ang sa kanya is hindi siya nagsisisi sa kanyang sinabi.
at patuloy niyang pinapanindigan dahil sabi niya yun talaga kasi ang kanyang pakiramdam, no? Yun yung, at saka alam niyo siguro at this point in time magandang mapag-usapan natin yung AFP ay non-partisan. Yung apolitical, mag-aantay ako na magpapaliwanag sa akin how a person can be apolitical because you yourself is a political unit. So how can you be apolitical? Grupo namin, no? Nakalimutan ko palang sabihin, yung assistance na binigay namin kay Colonel Munggaw ay assistance ng United People's Initiative, ng UPI. At kaming dalawa naman bilang kapatid na Mason. So yung non-partisanship does not mean you cannot talk. Does not mean there can be no discussion. Being non-partisan is allowing discussion of this and that, the pros and the cons. You do not curtail, because if you curtail discussion, then you become partisan. Katulad ng nangyayari ngayon. Sabi nung 18, sila ang dinala namin. Sila ang binigyan namin sa ganito. Maliwanag eh. Pagkatapos ngayon, hindi ko alam kung totoo yung news na binabati ko sila ng commandant ng Marines. No? Kaya sabi ko, I do not believe gagawin ng commandant ng Marines, so I said that's false news. Kung totoo yun, then yung commandant ng Marine is being partisan. Hindi na being non-partisan dahil pumapanig ka na. You are taking sides already. So yun lang, kailangan lang maliwanagan na there is no rights pa rin yan. And they still have a right to participate in our future. So pag mayroong discussion, you have to let it go. You have to allow it. If you pagka sinikil mo yan, may pinapanigan ka na. Yun lang yung gusto natin linawin dyan. Sir, in Philippine history, sir, yung ginawa ni Colonel O.D. Munggaw, first time ba yan nangyari or before may nangyari ng ganyan na nag-withdraw ng support sa presidente? Oo. Nag-withdraw sa tatay niya ng support. Kilala mo na yung grupo na yun. 1986. No? Oo. Oo. Tapos, Yung Not once, but twice. twice. Marami actually. Yung time. Doon na napusikip ba yun sila, sir? Oo. Nakasuhan din sila? Oo. May mga nakulong doon. May mga nakulong. May mga naparusahan talaga. So in other words, sir, yung batas natin na precise mo naman kini, sinabi mo na yung mga nawala talaga kasalanan kung ano may sinabi ni Munggaw. In other words, hindi siya totally, alam mo na yung tipong basis na posible ka talagang ma-absoluto or makakasuhan ka. Ano yan hindi natin sinasabing yung mga nakaupo doon wala silang sarili nilang opinion about Colonel Munggaw. Maaaring meron silang mga personal na nasa kanila na lamang, hindi nila nilalabas, pero nagwe-wait and see din sila. They would like to see the evidence. Kasi it is a process that kailangan daanan ni Colonel Munggaw. So, depende sa evidence na ipapakita nila. Mahirapan sila doon dahil yung ebidensya nila pagka irrelevant, objectan ko lahat ng objectan. Meron lang akong iyan. Munggaw na imbestigahan sa Army Training Command. Na-imbestigahan siya doon. Now, yung investigation niya doon, dapat ma-cite talaga doon, ano ba talaga kasalanan? He is guilty or not guilty, doon pa lang sa investigation, doon sa recommendation ng investigating officer and the commander alone. May mga isang case, hindi ko lang sasabihin yung isang case na proceeding to court martial. Ito, court martial ang pinag-usapan natin dito, mga kasama, kababayan kong Pilipino. Hindi ko lang isa-cite kung sino yun, pero kung kinakailangan ko, isa-cite ko. Under investigation, ang nag-imbestiga rin ay Inspector General. Ang nag-imbestiga kay Colonel Munggaw is the Inspector General Colonel Obligado. Si Colonel Obligado ang investigating officer ng Training Command na imbestigahan as investigating officer. Pinoward niya kay Colonel Luhico
Pinurban niya doon. Then the commander of the training command, hindi namin nakita yung nga hinahanap ni attorney, hinahanap niya yung result of investigation. Ano bang naging usapan doon sa mga witnesses? So blind, so di ba na blind? So doon pa lang, doon sa guilty or not guilty. Ngayon, hindi makapag-decide ang commander. And that is a commander na medyo mahina ang kanyang decision making. It because of the politics sa likod niya. And that's the real. Actually, yan Okay, lang. sir. Actually, Sir. yan ang ginabanggit ni Colonel Metra. Yun yung nagpo-fall under Article of War 105. The decision of the commander, yung pagdisiplina niya. So, pag sa paningin ng commander on the ground, na yung offense mo ay nag-fall doon sa under Article 105, decision yun ng commander. But the commander can now reprimand or whatever yung punishment. I-issuehan niya ng ano, may reklamo ka. Kung meron, we will elevate this to the General Court Martial. Ganon ang procedure dapat. Article 105 muna. Pagka inisyo, reprimand, halimbawa, it's a simple reprimand. Ako, may experience po ako niyan, no? Marami kang May mga dinisplay ako sa kinasuhan. sa ano, yung plaque, o yung ano, yung sa quadro. Oh. Sabi ko, di-display ko. Yung sinasabi yung court martial, recommended siya for general court martial, yung investigation. Yung general court martial na decision ng investigating officer ni Colonel Obligado for general court martial, yung sinasabi mong case na yan, pagdating sa commander, dinisapprove. And that is the commander. Diba? Ganun ang commander natin. You can decide within your own being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka na mag-commander. Ganun lang kasimple yan. Diba? Tama hindi? Ay, narinig kasi si attorney ko Respicio nagkahaya ko tuloy sa si attorney Respicio, okay. Maidagdag ko Oh, lang, dagdag. maidagdag ko lang sir, ano. Isa-isahin po natin, ano. Simulan po natin doon kay Police Colonel Grijaldo. Ano pong nangyari? Nirelate lang niya yung nakita niya at na-experience niya nung nandun po siya sa Kongreso. Punta po tayo kay Sergeant Gutesa. Ganun din po, kinwento lang din niya yung mga nakita niya, narinig niya, na-experience niya. Punta po tayo ngayon doon sa 18 o 11 kasama si Sergeant Gutesa na mga Marines at Army. Ganun din po, kinwento lang nila, pinatotohanan lang nila yung mga nakita nila, narinig nila at na-experience nila. Si Colonel Monggaw, nagsalita lang po ng kanyang personal na saloobin. Ang tanong ko lang po, bakit yung pong mga nagsasalita nung mga katotohanan, sila po yung pine-persecute? Kung maalala nyo po, si Colonel Grijaldo kinulong sa Kongreso. Kinontempt siya hanggang natapos yung 19th Congress, nakakulong yung mama. Winidhold ang sahod. Si Colonel Monggaw nakakulong ngayon just because of his personal conviction. Ito pong 18 Marines natin ngayon, tignan nyo po yung inyong mga social media pages, binabanatan ng personal. Bakit po ang tinitignan ay yung personal circumstances nitong ating mga kasamahan na nagsalita? Itong kababayan natin na nagsalita ng katotohanan. Bakit hindi yung issue ang sagutin? Bakit hindi sagutin yung mga mali-maleta na sinasabi nila nitong mga sundalo na mga dating sundalo natin ito, na nakita nila isinisilid sa maleta yung pera, ibinibigay sa kung kaninong politiko. Sila mismo pinanumpaan nila. Sabi nga po nung isang hindi raw yun under oath. Pero yun po nakita natin sinambit sa ombudsman. Pinanumpaan po nila. Ibig sabihin pinaninindigan po nila yung kanilang sinasabi. Bakit po tinitignan natin yung personal circumstances nila? Ang tignan po natin at ang dapat pong sagutin at ang dapat pong harapin yung issue, yung pong sinasabi nila
ng pandarambong na nangyayari. Yung po sana ang sagutin ng ating gobyerno. Wag po yung personal circumstances ng mga taong ito na isinasakripisyo po hindi lamang yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang mga pamilya. Napakalaki po ng risk ng tinik ng mga taong ito. Kaya dapat po sana suportahan po natin sila, pakita po natin yung ating pakikisa. Dahil kung gusto po natin ng pagbabago, ayan na po, sinisimulan na po nila. Kami po, mapakaliit po ng mga nagagawa namin kung ikumpara po natin sa sakripisyong ginawa nila. Maliit lang po kami. Kaya po suportahan po natin. Ipakita po natin tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong ating mga kasamahan na nagsasalita ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang. So sa atin po, ito na siguro yung panahon para i-declare natin yung ating suporta dito sa kaso ni Colonel Odi at doon sa Labinsiam kasama si Sergeant Orly Godesa. So tayo po, ngayong araw na ito, mananawagan po tayo na magsama-sama tayo sa schedule na ibibigay ni General Romy Pukis para suportahan natin personally itong Labinsiam, lalo na itong latest na 18 na mga dating Marines at saka mga Army na lumabas na. So hindi na issue kung Marines ba sila or military ba sila, hindi na issue yun eh. Irrelevant na yun. Ang issue dito, yung personal knowledge nila na nagdala. So bago kong magtapos at magtanong pa kayo, papakilala ko lang na ang United People's Initiative sa pamumuno ng ating founding chairman, Major General Romeo Pukis, nagpapasalamat siya dahil hindi tumitigil on the ground yung ating magigiting na UPI leaders natin, kagaya ni Colonel John Metran, ang ating Security and Training Officer ng UPI. Si Colonel as General Carlos Tita, siya po yung ating head ng intelligence. Tapos si Colonel John Metran po, siya po yung ating head ng ating internal affairs. At si Colonel Galang, yung mitra sabi mo. Colonel Galang. Si General Attorney Berger Garcia, ang ating president po at spokesperson ng UPI. At nandito rin po yung head natin ng UPI sa chairman natin sa Luzon, ang magiting natin na Vice Mayor ng Reyna Mercedes. Isabela, si at nandito rin si Mark Gilson natin, Beroldo na ating Executive Secretary. So, Bertoldo sir ha? Bertoldo. So hindi po titigil ang UPI sa pagsuporta sa mga lumabas at sa mga lalabas pa. May mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila na sangkot dito sa malawakang korupsyon talaga. Suportahan natin, kagaya na sabi ni Colonel Jagalang, huwag yung personality ang itakil natin. Walang pinagkaiba yan doon sa ipinako sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon Diyos, na on the spot nagsisi siya, isinama doon sa kanyang kaharian. So ito, may kasalanan man sila or wala, gumagawa sila ng tama ngayon. Kaysa yung mga nasa posisyon na gumagawa ng mali, sino susuportahan natin? Suportahan natin itong 18. Siguro mag-set na tayo ng date sa ngayon para alam ng ating mga kababayan, pwede ba? Kayo tatanungin ko dahil kayo ang merong malawak na mga followers. Pwede ba sa March 11 lumabas tayo at magsama-sama tayo in support dito sa 18 na latest na lumabas at sa mga lalabas pa? Pwede ba yun? Marines! Marines! Pwede hindi kayo magtanong. Meron lang akong sasabihin sa inyo sa debate. Pagka meron dalawang nagdidebate, issue for issue, talino for talino. Pag yung isa nawala na ng sasabihin, magiging personal na yan. Akit ka, baka mo nakikinig mo, talo ka. Talo na ka. Wala na masabi eh. Ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Walang depensa, walang masabi na paano nila, hindi nila alam kung paano nila papasinungalingan yung mga revelations eh. So sinasabi na lang, ay naku, pangit yan, mahuhiningan yan, kalbo yan. Iba sila, sinasibert nila. Personala na. Okay?
So they get personal, and then they send out mga false news. Pinagalitan ng AFP, pinagalitan ng Navy, mga ganito. Bakit pagagalitan na yan? Ano naman ang kasalanan ng mga tao yan? Una-una sinabi nila, hindi naman mga sundalo yan eh. O hindi pa na sundalo, ba't mo ka nakikialam? See, so, we have to be, kailangan mapagmasigtaw po tayo yung ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, issue for issue, yun lang po talaga. Kung merong maletang dineliver, pag hinanap ng asawa mo, sabi mo kung nasaan. Di ba? Pero may dagdag pala ako, no? Katungkol ito sa sundalo. Sir, may tanong Sir, na may po, tanong lang. Okay. Sige. Kaya attorney po. Sir, kumusta naman sir yung pamilya po ni Colonel Mungaw? O kasama namin yung kanyang anak na sumusuporta. Actually, si Colonel Mungaw, nakiusap sa kanyang pamilya. So, kinwento niya sa amin yung last time. Sabi niya, sir, ganito yun eh. Sabi niya, nag-uusap kami mga mason. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na sinasabing ang AFP walang bayad. Walang pumapalag. Walang lumalaban sa kasinungalingan. Sabi niya. So, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi niya, magre-retire na ako. Pero dagdagan ninyo ang konti pang pasensya ninyo dahil i-extend ko pa ang aking sakripisyo. Yon. So, alam niya yung kanyang gagawin. So, napakiusapan niya ang pamilya niya na unawain niyo ako dahil yun yung kanya. Alam niya yung magiging ng kanyang sasabihin. And for doing that, naging honest lamang naman siya sa kanyang sarili. Naging honest naman siya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Yun siya eh. So sabi niya, ganito yun eh. When you stand for a reason, be ready to stand alone. Yun. Ganun yung kumbaga parang kay Colonel Mungaw. He's ready for the consequences. Kinausap niya na yung pamilya niya. So, may dagdag ko lang Tingnan niyo po yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Mungaw. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayad. Kaya siya nagsalita. Kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin? Hindi namin alam yung nangyayari. Yun yung conviction niya. Kaya siya tumayo. Kaya siya nagsalita dun. Pinapatunayan niya na ang AFP, yung mga miyembro ng AFP, hindi naman, alam naman natin merong pero karamihan po, siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayag. Kaya siya tumindig at kaya siya nagsasalita. Dagdagan ko yun. General, go ahead sir. Gargel. meron akong ginagawang post picture message. Doon sa picture message ko, hindi ko binanggit na sinabi sa mainstream media. Ang sinabi ko, sinabi niya sa mga vloggers nationwide because the vloggers are the ones telling the truth now. Wag lang yung mga bayaran. Yung mga bayaran, obvious. So it's really you who carries the truth, the burden of revealing yung para patunayan, yung pakita ang mga katotohanan sa ating mga kababayan. Yan, kayo po yun, kayo yung tunay na kaakibat namin na lumalaban para sa katotohanan. I-summarize ko lang po, hindi natuloy yung arraignment today dahil humingi kami ng pagkakataon sa General Court Martial na mapag-aralang mabuti yung mga accusations laban sa kanya at gusto naming makita yung mga ebidensya na sinasabing meron sila laban kay Colonel Mungaw para makapag-prepare kami ng mabuti para sa kanyang depensa. Yun po yun at tayo naman ay pinagbigyan ng General Court Martial at ang susunod nga na hearing ay sa March 3 alas 9 doon sa Jago sa Philippine Army.
So, yun pa lang po ang aming mga update sa inyo so far, and please continue to fight for the truth. Basta pananagutan, hustisya, katarungan. Maraming salamat Sir, po. pahabol na lang ako, sir. Kay apektado, do not give comment. Thank you. Maraming salamat, Colonel Betran. Maraming salamat. So, salamat sa ating mga vloggers dito na nandito ngayon.